Nakita mo sana yung pagmumukha ng matanda kanina. Hindi maipinta nang makita yung tambak ng tae ng aso sa harap ng bahay niya. Buti nga sa matandang yon. Matigas kasi ang ulo niya eh. Akala niya kaya niya tayo. Wala bang nakakita sa'yo ng mga kapitbahay? Wala naman. 4:00 pa lang na madaling araw ko yung ginawa. Tulog pa ang mga kapitbahay natin ng ganong oras. Kanina nga paglabas ko, saktong palabas na rin siya. Kaya kitang-kita ko reaksyon niya. Sarap talagang busitin ng matandang yon. Hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Sana ma-stroke ulit para matigok na sa susunod. Sirang-sira talagang araw ko kapag nakikita ko siya. Pareho lang naman tayo eh. Pero mag-iingat ka. Baka mamaya may makakita sa ginagawa mo sa matandang yon. Tayo ang mabaliktad. Sino naman ang babaliktad sa atin? Sige nga. Takot lang ng ibang tao sa atin. Kapitan nga nangingilag sa atin eh. Mga kapitbahay pa kaya. Hanggang tingin lang ang mga yan. Habang mag-isa sa kabilang bahay ang matanda, gawin na natin lahat para masira na ang ulo niya. Sino naman na may sabi sa'yo na nangingilag ang kapitan sa atin, ha? Di ba nga, hindi pinapansin ang sumbong ng matanda tungkol sa atin? Kasi nga, walang sapat na ebidensya. Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-iingat ka sa ikinikilos mo. Baka mamaya tayo ang mabaliktad. Oo na. Nagpapaalala lang ako sa'yo, pero ituloy mo lang ang pamimirwisyo mo sa matandang kapitbahay natin, ha? Oo naman. Mag-isa lang nakatira sa bahay niya si Tio Natoy. May 5 taon nang patay ang kinakasama niya at wala sila naging anak. Pero ang babae may anak sa dati nitong asawa. Yun ay si Tina na kapitbahay lang din niya. Hindi naman lingid sa matanda ang ginagawa ng mag-asawa sa kanya. Pero pinagpapasensyahan na lamang niya. Mukhang busy kayo sa paglilinis, Tay. Huwag mo akong tawaging tatay. Dahil mula doon, hindi mo naman ako iginalang eh. Namatay lang si nanay ganyan na kayo. Akala mo yata hindi ko lamang ginagawa ninyong mag-asawa. Tinambak nyo na naman ang tayo ng aso sa harap ng bahay ko. May pruweba ba kayo na kami nga naglagay dyan? Hindi ko kailangan ng pruweba para lang masigurong kayong gumawa nun. Sagad hanggang buto ang kasamaan ninyo. Grabe naman kayo magsalita. Baka bumangon sa himlayan si inay. Kung bumangon man si Dolores, yun ay dahil hindi niya na masikmurang ginagawa ninyo. Ibigay niyo lang kasi ang hinihingi namin para matahimik na tayo pare-pareho. Ako lang naman na malapit ng kamag-anak wala nang iba. Hindi pa ba sapat ang bahay na tinitirhan nyo ngayon? Paano naman kami mabubuhay kung bahay lang ang meron kami? Siyempre, kailangan din namin ng pera. Pwes magbanat kayo ng buto. Hindi yung pati pensyon ko'y gusto ninyong kunin. May karapatan din kami doon. Kami ang tumitingin sa inyo dito sa bahay dahil mag-isa na lang kayo. Hindi ko kayo kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Ang yabang na ninyo ngayon Ano ba yung pinagmamalaki nyo Wala akong pinagmamalaki. Umalis ka na nga dito kung ayaw mong isumbong ko kayo sa barangay. Nanakot pa kayo Wala namang silbi ang mga yon. Kayo mga walang silbi. Mga salot kayo. Salot pala Sige, tingnan natin. Alam ni Tio Natoy na tatawagin ni Tina ang asawa. Pumasok na lang siya sa loob ng bahay. At sinigurong nakalak ang mga bintana at pinto. Ilang sandali pa narinig na niya ang malakas at galit na boses ni Omer. Lumabas ka dyan, tanda! Ano sinasabi mo na salot kami mag-asawa? Ha? Lumabas ka dyan! Huwag kang magtago sa loob ng bahay mo! Harapin mo ako! Duwag ka naman pala Kung magsalita ka kanina, parang siga kang matanda ka. Subukan mo ulit na sabihan kami salot. May kalalagyan ka na sa akin! Nanginginig na yun sa takot. Tara na umuwi. Sigurado magtatanda na yon. Baka may makakita pa sa atin na kapitbahay. Hoy, tanda! Wala kang kakampi dito! Walang tutulong sa'yo kahit pagtulungan ka pa naming bugbugin! Narinig pa ni Tio Natoy ang pagkabagsak ng mga paso ng halaman na parang hinampas na matigas na bagay.
Tumatawa pa ang mag-asawa habang palayo sa bakuran niya. Nakakalabas-masok ang mga yun sa bakuran niya dahil sira ang gate. Na ang mag-asawa din na may kagagawan. Kailan ba ako patatahimikin ang mag-asawang yun? Panginoon, gabayan niyo po sana ako sa araw na ito. Alam ko na makakapagpahinga pa rin ako kahit na may banta sa buhay ko. Ganon na naging buhay ni Tiyo Natoy mula na mawala ang kinakasama. Nasanay na rin siya na laging pinagbabantaan ng kanyang buhay. Ang tanging pinagsasabihan lang niya ng mga problema ay ang kanyang kapatid na babae na aking ina. Dahil sa labis na pag-aalala, napilitang lumuwas ang aking ina para damayan ng kapatid niya. Elvie, anong ginagawa mo rito? Hindi ko kasi matiis na hindi ka puntahan. Nag-aalala ko sa'yo. Sana hindi ka na lamang pumunta rito. Ayoko na pati ikaw madamay sa problema ko eh. Sapat na sa akin na nakikinig ka sa mga daing ko. Alam ko naman kasi na kapag sinabi kong iwan mo na lang ang bahay na to, hindi ka naman aalis. Kapag umalis ako rito, bibigyan ko lamang sila ng kasiyahan. Ano ba kasi ang hinahabol nila? Lalo na yung si Tina. Hindi mo naman siya anak ka. Ibinigay ko na nga sa kanya mga alasang nanay niya eh. Akala ko titigilan sa panggugulo. Ako, hindi pa pala. Pinablatter mo na ba sila sa barangay? Ilang beses na. Pero hindi naman sumisipot. May mga pagkakataon pa nga na guguluhin nila ako tapos magugulat na lamang ako na nauna pa sila magreklamo sa barangay. Ano bang utak meron sila? Hindi ko rin alam. Mabuti na lamang merong CCTV ang kapitbahay ko. At ang lahat ng nirereklamo nila kitang-kita na sila mismong may kagagawan. At sa akin lamang ibinibintang. Ito bang bahay na to ang isa sa hinahabol nila? Bakit hindi mo na lang kaya ibenta? Ganun na nga siguro. Dahil wala naman akong katahimikan dito eh. Kaya lamang nakakaawa naman ang bibili kung sila naman ang guguluhin. Hindi naman siguro nila gagawin yon. Baka makahanap na sila ng katapat. Oo nga pala. Alam ba ng anak mo na dito ka pupunta? Oo, pero hindi nila alam na may ganito kang problema. Dapat nga hindi ka na lang talaga pumunta rito eh. Wala ka nang magagawa dahil nandito na ako. Siya nga pala. 3 buwan na lang uuwi na galing Saudi si Sheila. Kausap ko siya nung isang gabi. Sa kanya ko lang sinabi ang problema mo. Kumusta naman siya? Tatapusin na lang niya ang kontrata at uuwi na siya. Hindi na raw siya babalik. Sabi ko nga dito tumuloy sa bahay mo. Sana hindi mo na lamang sinabi sa kanyang problema ko. Mag-aalala pa yun doon. Sa lahat ng mga anak ko, si Sheila ang pinakamalapit sa'yo. Parang ama na ang turing sa'yo nun. Kaya sobra din siya nag-aalala sa'yo. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Alam ko na napagod ka sa biyahe. Hindi lang maamin ni Tiyo Natoy pero lumakas ang loob niya dahil dumating si Inay. Kahit papano meron siyang kakampi sa bahay na yun. Noong hapon tumambay ang magkapatid sa may terrace ng bahay. Napansin nga ni Inay na walang gate. Na pwede sanang pumigil sa pagpasok ng mag-asawa sa bahay ni Tiyo Natoy. Dapat siguro kuya palagyan mo ng gate ang bakuran mo para hindi na sila makalabas-masok dito. May gate naman talaga rito. Kaya lamang sinira nga nila. Naubos na rin ang pera ko dahil kinuha na nila lahat. Ang tindi naman ng anak ng dati mong kinakasama pati yung lalaki. Dahil lamang sa nanay niya kaya hinahayaan ko na lamang siya. Hindi naman pwedeng hahayaan mo na lang siya lagi. Huwag ka na lamang sumagot kapag pumunta rito. Lahat kasi ng mga nakikisimpataya sa akin, pinagtutulungan nila. Katulad ng umuupa dyan sa kabila. Ako, pinagtulungan nilang gulpihin. Hindi ba nagreklamo yung ginulpe? Nagreklamo nga sa barangay. Pero hindi nga sumisipot si Tina at ang asawa niya. Sa mga kwento mo palang kuya malala na ang nangyayari dito. Mabuti pa umalis na tayo. Sa bahay ka na muna tumira. Bahay ko ito, Elvie. Kung meron mang dapat umalis dito, sila yon at hindi ako. Mga tigasin nga. Naniniwala ako na makakahanap din sila ng katapat.
Baka naman pantay na pareho mga paa mo bago pa dumating ang katapat nila. Hindi yun pahihintulutan ng may kapal. Alam niya na wala naman akong ginagawang masama. Maiba nga pala ako. Alam ba ni Tina na may anak ka? Hindi niya alam, pero sinabi ko sa nanay niya bago ito mawala. Ang kagustuhan ko na makita kong anak ko sa dati kong nobyang dahilan kung bakit gusto ko pa rin mabuhay. Sana nga mahanap natin siya. Kapag dumating si Sheila, hihingi ako sa kanya ng tulong. Pasensya na kayo mag-ina kung nagiging abala na ako, ha? Hindi ka abala sa amin. Mabuti pa, sa loob na tayo ng bahay. Baka bigla na naman sumulpot ang mabait mong kapitbahay eh. Tama. Mga ganitong oras pa naman ang labas ng mga yon. Tinataon nila na walang tao sa labas. Kapapasok lang ng magkapatid nang dumaan si Tina. Tumigil pa siya sa tapat ng bahay at sinisilip kung may tao sa loob. Dahil laging sarado ang mga bintana, hindi niya sigurado kung nandun ba si Tio Natoy. Madalas kasi kapag ganung oras, ugali ni Chong na magpahangin sa terrace. Nakabili ka ba ng beer at pulutan? Oo, chichira lang nabili kong pulutan. Wala pa kasi nagtitinda ng ihaw-ihaw sa kanto eh. Ayos na yan. Wala yata yung matanda sa bahay niya ngayon. Saan naman yung pupunta? Hindi nga makalayo dahil hirap sa paglalakad eh. Nasa loob lang yun ng bahay niya. Nung dumaan kasi ako, wala siya sa terrace niya. Ganitong oras kasi tumatambay yun dun eh. O hindi kaya lumabas para mag-withdraw ng pensyon niya. Yun nga ang naiisip ko eh. Mamaya punta natin. Alamin natin kung umalis nga ba. Nagtataka naman ako kung bakit hindi nagsusumbong yung matanda sa mga kamag-anak niya. Baka hindi niya makasundo kaya pinabayaan na rin siya. Hindi ba nagkukwento sa'yo nanay mo tungkol doon sa asawa niya? Walang naikukwento si inay. Tsaka malayo nga sa isa't isa ang loob namin. Kita mo nga, hindi ko alam na nag-asawa na siya ulit noon. Tingin ko, meron pang tinatago na yaman ng matandang yan. Di ba, pinasok mo na yung bahay niya dati nung nasa ospital siya noon. Wala ka naman kamang nakita kundi konting halaga at ilang alahas lang. Malay mo, nakatago pala sa ibang lugar. Saan naman kaya? Yan lang naman ang bahay niya eh. Basta, iba ang kutob ko. Sana nga, tama ang kutob mo. Kasalukuyan naghahaponan ng magkapatid na marinig nila ang boses ni Omer sa labas ng bahay. Tatayo sana si inay nang pigilan siya ni Tio Natoy. Sanay na ang tsuhin ko sa ganong gawin ng lalaki. Naku, si Omer yun. Huwag mo na lamang pansinin. Lasing na naman sigurong lalaking yun. Ano kaya ang kailangan niya? Ano pa ba? Di mamimerwisyo. Lagi ba niya ginagawa yan, ha? Oo. Kung papatulad mo, babalik na rin lamang niya ang pangyayari. At tatakbo na naman niya mga yan sa barangay para magreklamo. Ibang klase rin pala ang utak na meron sila eh. Kumain na lamang tayo. Huwag mo nang pansinin ng lalaking yan. Sandali. Bubuksan ko na lang ang radyo. Masarap kumain habang nakikinig ng magagandang awitin na sikat nung araw eh. Hindi ka pa rin nagbabago. Mahilig ka pa rin makinig ng mga kanta habang kumakain. Oo naman, namana ko ang ganitong ugali sa inang natin. Ipinagpatuloy na lang ni Tio Natoy ang pagkain habang binubuksan ni inay ang radyo. At naghahanap ng istasyon kung saan pinapatugtog ang mga lumang kanta noong araw. Nang marinig naman ng mag-asawa sa labas ang pagpapatugtog ng radyo, lalong umusok sa galit si Omer. Tarantadong matanda ka, ha? Nananadya ka ba, ha? Sabi ko lumabas ka, hindi magpatugtog ng radyo. Ano bang trip niya ngayon? Ikaw ang trip niya. Ay! Ano ba yan? Nakakagulat ka naman. Bakit yung pinto lang ang binato mo? Dapat yung bintana para mabasag. Sa susunod, bintana mo ng matanda ang babasagin ko. Patay mo yung radyo. Para ka walang kapitbahay, nakakabulahaw ka! Hoy, tandang natoy! Alam ko naririnig mo kami. Lumabas ka dyan at makipag-usap ka sa amin. Huwag mo kaming daanin sa pagpapatugtog ng mga lumang kanta.
Ayaw mo lumabas, ha? Sige, bintana mo ngayon, babatuhin ko. Omer, nagbukas na mga ilaw ang mga kapitbahay. Mukhang narinig nila tayo. Baka may mangialam na naman sa kanila. Wala akong pakialam sa kanila. Ang dami talagang kakampi na matandang natoy na to. Kaya malakas ang loob eh. Bukas na umaga, pupunta tayo sa barangay para magreklamo. Gabi na eh, nagpapatugtog pa. Kala ata nila sila lang mga tao dito. May mga paparating. Tara na umuwi. Nang masigurong umalis na ang mag-asawa, tsaka lang pinatay ni Inay ang radyo. Tapos na rin silang kumain ng mga oras na yon. Kinabukasan may dumating na tanod sa bahay. May natanggap daw silang reklamo sa mag-asawa na gabing-gabi na nagpapatugtog pa sila. Kinontra naman yun ng isa sa mga kapitbahay ni Tio Natoy na nakasaksi sa mga pangyayari. Mabuti mabait ang isa mong kapitbahay at sinabi ko ano talaga ang nangyari. Sana lang wag siyang pag-initan ng mag-asawa. Bago lang siya nakatira dito eh. Kapatid siya lang may-ari ng kabilang bahay na yun sa dulo. Pangalawang araw ko pa lang dito sa bahay mo eh. Ang dami na agad ganap. Umuwi ka na lamang sa inyo. Ayaw kita madamay pa rito eh. Aalis lang ako kapag kasama kita. Tapos. Alam mo naman na hindi pwede. Eh di hintayin na lang natin si Sheila. Ano naman ang magagawa ng anak mo? Eh baka pati siya'y madamay pa sa problema ko. Magtiwala ka lang sa akin at kay Sheila. Meron ka bang inililihim sa akin? Eh iba kasi ang ngiti mo eh. Ano naman ang itatago ko sa'yo? Sa tanda ko ba namang ito eh, magtatago pa ako ng sikreto. Sige, sabi mo eh. Kahit pinipigilan ni Tio Natoy si Inay na magwali sa labas, hindi siya nagpapigil. Sobrang dami na daw kasi ng mga tuyong dahon sa bakuran, kahit wala namang puno sa loob. Diniligan na rin niya ang mga halaman. Habang nagwawalis, bigla namang sumulpot si Tina. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito sa bahay ni Tatay Natoy? Ah, ikaw siguro si Tina, anak ni Dolores. Ako ang kapatid ni Natoy. Ha? Kapatid ka ng matandang ni Tatay? Oo, mas bata ako sa kanya ng ilang taon. May ilang araw ka na nandito. Pangatlong araw ko pa lang ngayon. Magtatagal ka ba dito? Oo, dito muna ako titira para may kasama si Kuya Natoy. Hindi mo naman kailangan samahan si Itay dahil nandito naman ako. Kahit hindi ko siya tunay na ama, tatay na rin ang turing ko sa kanya. Parang hindi naman yun na nasaksihan ko sa ilang araw kong pamamalagi dito. Inireklamo niyo pa nga ang kapatid ko dahil daw sa pagpapatugtog ng radyo. Ako talaga ang nagbukas doon kasi naiingayan ako sa pagwawala ng asawa mo. Umalis siya sandali. Kalimutan na natin yun. Lasing lang kasi ang asawa ko kaya nagwawala siya. Meron lang din silang hindi pagkakaunawaan ni tatay. Nasaan pala si Tatay Natoy? Kukunin ba niya ang pension niya? Oo. At mamimili na rin ng mga gamot niya. Mamaya na lang ako babalik, Aling LV. Sige, Iha. Itutuloy ko na rin ang ginagawa ko. Palingon-lingon pa si Tina habang naglalakad palayo. Baka sa kanyang mukhang hindi pagkapaniwala na may kasama na ang kanyang ama-amahan. Naabutan naman niya ang asawang si Omer na hawak ang baseball bat nito. Kamusta lakad mo? Nakausap mo si Kapitan? Wala siya doon eh. Yung konsehal lang na nandun na kakampi ni Tatay Natoy. May dinaanan ka pa ba? Ang tagal mo kasi. Alam mo bang nariyan ang kapatid ni Tatay Natoy? Ha? Kailan pa? Pangatlong araw na daw niya ngayon eh. Kaya palang malakas ang loob ng matandang yun dahil meron siyang kakampi. Hindi ko gusto ang tabas ng dila ng matandang babae na yon. Palaban eh. Ilan taon na ba? Senior na rin yon sigurado. O yun naman pala eh. Kaya mo na yun. Ano? Papatulan ka matandang yun na para ng nanay ko? O ano? Hindi mo naman siya kaano-ano. Sa bagay nga. Baka maging hadlang pa siya sa mga plano natin eh. Ganun na nga ang mangyayari.
Siguro nagsumbong si Tandang Natoy sa kapatid kaya pumunta dyan. Para naman siyang bata. Akala ko pa naman wala nang pakialam sa kanya mga kapatid niya kaya hindi siya pinupuntahan. Magpapasama rin lang sa kapwa senior pa. Ano kaya magagawa nun? Ang seryoso nilang usapan ay nauwi sa tawanan. Naibsan din ang pag-aalala nila na baka maging hadlangan nanay ko sa mga plano nilang mag-asawa. Nang mga sumunod na araw, nagigising si inay na puno ng mga basura ang loob ng bakuran nila. Naiiling na lang sila ng kapatid. Dahil alam naman nila kung sino ang may kagagawan nun. Pero nung minsan merong nakitang tayo ng aso sa tapat ng bahay nilang mag-asawa, agad silang sinugod ni Omer. Ang aso nyo itali nyo para hindi kung saan-saan tumatae. Wala kaming aso dito. Kaya ano ang itatali namin? Huwag ka nga sinungaling matanda ka. Huwag mo ngang sigawan ang kapatid ko. Bastos ka talaga, Omer, kahit kailan. Ito namang kapatid mo, ang tanda na, sinungaling pa rin. Nakita ko pa lang siyang nagpapakain ng aso, sasabihin niya wala kayong alaga. Pinakain ko lang yon pero hindi ko kilala ang may-ari ng asong yon. Bakit kasi nagpapakain ka ng hindi mo alaga? Nawili na tuloy dito. Hayun, sa tapat ng bahay namin tumae. Papakain ko sa yung tayo na yun eh. Sige, gawin mo. Para madagdagan pa ang mga atraso mo sa amin. Anong atraso? Wala akong atraso kahit kanino. Kayo may malaking atraso sa akin. Humanda kayo. Maghaharap tayo sa barangay. Siguraduhin mo lang nahaharap ka. At hindi lang puro bunganga. Talagang ginagalit mo ako ha? Subukan mong saktan ng kapatid ko. Ihahampas ko itong tungkod sa matigas mong ulo. Ang tapang mo, tanda. Sino ba pinagmamalaki mo, ha? Tung kapatid mong uugod-ugod na rin katulad mo? Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo. Sa buong buhay ko Ngayon lang ako nakatagpo na walang modong tulad mo. Huwag mong maisali-sali ang mga magulang ko dito. Kayo na nga itong may kasalanan, kayo pa talaga matapang. Mga matatanda na kayo, hindi nyo pa alam kung nakakaperwisyo na kayo? Bumalik ka na sa lungga mo kung ayaw mo magtawag ako ng mga kapitbahay para makita na ng pagwawala mo dito sa bahay namin. Huwag mo akong tinatakot ha! Mga kapitbahay! Hinaharas na naman kami ng mabait naming kapitbahay! Natakot si Omer nang makita nagsilabasan ng mga tao sa kani-kanilang bahay. Tinapunan pa niya ng matalim na sulyap ang magkapatid bago lumakad palayo. Nagpasalamat naman si Tiyo Natoy sa mga kapitbahay niya. Grabe naman ang bunganga na lalaking yon. Mabuti na tagalan mo sila. Oo, hindi nga lamang si Dolores. Noon pa mabigat na ang loob ng asawa ko sa kanya. Ilang beses din niya kinausap noon si Tina. Pero hindi siya nakinig. Si Tina ba mabait noon? Nako, pasaway din. Hindi kasi siya lumaki sa ina kundi sa ama. Hindi namin alam kung anong naging buhay niya dati. Lalo pa sigurong lumala ang ugali na mapangasawa niya si Omer. Bagay nga silang magsama. Ganun na nga. Siya nga pala. Alam ko na mabait ka sa mga hayop pero tigilan mo na yung pagpapakain sa kanila para wala nang masabi yung mag-asawa. Nung bandang hapon may pumunta na naman sa bahay na barangay Tanod. Nakatanggap na naman daw sila ng reklamo sa mag-asawa tungkol sa kanila. Sa pagkakataong yun matapang na silang sinagot ni Tiyo Natoy. Bakit ba kapag ang mag-asawa na yun ang nagrereklamo? Para kayong sinisili sa pagpunta rito. Pero kapag ako ang nagrereklamo, ang dami ninyong dahilan para hindi kami magkaharap-harap sa barangay. Haharap kami. Siguruhin nyo lamang na aasikasuhin nyo rin ang reklamo namin. Isasama ko lahat ng mga kapitbahay na handang tumistigo laban sa kanila. Pumunta nga si Nanay at Tiyo Natoy sa barangay pero hindi dumating ang mag-asawa. Naghain din sila ng reklamo pero hindi daw sila maaaring magreklamo. Dahil nauna na ang kabilang panig. Pareho naman daw ang kanilang reklamo kaya paghaharapin na lang sila. Sa nakikita ko mas pinapaboran nila ang mag-asawang yon. Ganun na nga. Alam ko kasi kamag-anak ni Omer ang kapitan dito Hindi ko lamang alam kung paano niya naging kamag-anak. Kaya naman pala
Siguro asahan ko ng lalo pang gugulo sa mga susunod na araw. Maghahanda na lang ako. Sinabi ko naman sa'yo umuwi ka na lamang sa inyo. Ang kulit mo din eh. Matigas din ang ulo mo, no? Hindi nga ako aalis kung hindi ka sasama. Huwag na natin yan pagtalunan. O siya, hindi na kita pipilitin. Oo nga pala. Tuwing gabi, kachat ko si Sheila. Nabanggit ko sa kanya ang problema mo rito. Sabi niya, magpapadala siya ng pambili ng materyales para maipaayos mo ang bakuran. Huwag na kamo. Ipunin na lamang niya yung pera para kapag umuwi siya rito ay meron siyang pampuhunan sa negosyo. Gusto lang tumanaw ng utang na loob ang pamangkin mo. Dahil nung nabiyod ako ikaw na ang nagpaaral sa kanila magkakapatid. Sabihin mo sa kanya hindi naman ako humingi ng kapalit sa nagawa ko eh. Alam naman namin yon. Pero gusto niya talagang tumulong para hindi na rin makapasok ang mga yun dito. Pumayag ka na. Lalo lamang natin sila gagalitin. Kilala ko si Omer. Halangang bituka noon. Wala siyang sinasanto. Nakita mo naman ang ugaling ipinakita, di ba? Ano ba kasi ang gusto nilang mag-asawa, ha? Bakit ka ba nila ginugulo, kuya? Wala na rin naman silang mahihita sa'yo Nag-umpisa lang naman ang panggugulo nila sa akin nung mawala na si Dolores Nagagalit sila kapag merong pumupunta rito. Gusto nilang kunin ang lahat ng pera ko at alaas na naipundar ko. Pinapipirma nila ako sa isang dokumento na hindi ko naman alam kung para saan. Tumanggi ako siyempre. Mabuti na lang hindi ka pumirma, baka kung ano na yon. Baka gusto nilang kunin ang bahay na to. Kahit magulo ang isip ko noon, alam ko pa rin ang ginagawa ko. Gusto ko na kapag nagkita kami ng anak ko, meron akong may pamana sa kanya. Manalig ka lang. Siguradong magkikita na kayo ng anak mo. Sana nga, dahil nararamdaman ko na malapit na rin akong sumunod kay Dolores. Kalaunan dahil na rin sa pamimilit ni Inay, tinanggap na rin ni Tiyo Natoy ang tulong na inaalok ko. Ang isa sa mabait na kapitbahay ni Chong ang tumulong para makahanap ng gagawa ng bakod at gate ng bahay niya. Nakarating naman sa mag-asawa ang gagawin ng tiyuhin ko. Kaya pasilip-silip sila sa mga gumagawa. Nang makakita ng butas, sumugod na naman sila sa bahay. Hindi nyo man lang iniisip yung mga nakatira sa likod. Wala na kami madaanan Oo nga naman, Tay. Ang putik na nga ng harapan wala pang madaanan. Basta lang kayo makapagpagawa no? Bulag ba kayo? Anong tingin nyo sa maliit na daanan na yan? Kung nasisikipan kayo sa pagdaan dito, sa kabila kayo dumaan at hindi dito. Ito naman talagang daanan ninyo baka nakakalimutan nyo. Akin ang daan na ito. Sakop pa ito ng lupa ko. Talaga? Sakop pa to ng lupa mo? Nasaan ang pruweba mo? Nasaan ang titulo? Hindi ko kailangang ipakita sa'yo. Basta alam ko akin ito. Ang sabihin mo, wala ka naman talagang hawak na titulo. Dapat nga hindi mo ginagalaw ang bahay na yan Bakit kailangan mo kasing pabakuran pa? Oo nga, hindi ka malang humingi ng permiso sa amin. Wala kang respeto sa nanay ko. Hindi ko kailangang humingi pa sa inyo ng permiso. Akin ang lupa na ito. Nabili ko na ito bago pa kami nagsama ng nanay mo. Hindi nyo nga kayang patunayan na sa inyo to Kami kaya namin patunayan na kay nanay ito. Patunayan nyo at maghaharap tayo kahit saan. Hindi ko kayo uurungan. Ang yabang mo na Porket magpapagawa ka lang ng bakod, akala mo kaya ka ng protektahan yan? Tumawag na ang kapitbahay ng mga tanod. Anumang oras papunta na sila rito. Kayo pa talaga may gana magpatawag ng barangay tanod Tina, tara sa barangay at irereklamo natin ang magkapatid na ito. Tignan ko lang kung hindi mapatigil ang ginagawa nila. Kayo po talaga may gana manakot Sige, tingnan natin. Sige na, magreklamo na kayo doon. Huwag nyo nang abalahin ang mga gumagawa rito. Nang makaalis ang mag-asawa, pinatuloy na ni Tiyo Natoy ang mga taong gumagawa. Pumasok naman siya sa loob ng bahay. Sumunod naman ang inay sa kanya. Ayos ka lang ba, kuya? Medyo nahihilo lamang ako. Ikukuha kita ng tubig.
Maupo ka muna riyan. Gusto mo bang daling kita sa ospital? Hindi na. Mawawala rin ito mamaya. Tingin ko may halo na ring inggit ang ginagawa nila sa'yo, kuya. Siguro nga. Nag-aalala lang ako na baka magpapunta na naman siya ng mga pulis dito gaya ng dati. Ha? Bakit naman magsasama sila ng mga pulis hindi ka namang kriminal? At saka pinablatter mo ba yun sa barangay? Oo, pero wala naman silang ginagawang aksyon. Napapagod na nga ako Hindi tayo nakakasiguro kung totoo ang pulis ang nagpunta rito. Anong ginawa nila rito? Meron silang hinahanap sa buong bahay. Nang makita siguro nila na may sakit ako doon umalis na lamang sila. Kalalabas ko lamang kasi noon sa ospital. Ay, ang dami na palang masasamang nangyari sa'yo. Kung hindi pa ako nagpunta rito hindi ko pa malalaman. Sana mabilis nang matapos ang pagbabakod para matahimik na tayo. Ay, sada rin makauwi na si Sheila dito sa atin. Para siya ang haharap sa dalawang yun. Nang may dumating ulit ng mga tanod sa bahay, si nanay na lang ang humarap sa kanila. Sinabi ni inay sa kanila sa istasyon ng pulis na lang sila maghaharap. Parang natakot naman ang dalawang tanod sa narinig at mabilis nang nagpaalam. Doon nga rin napansin ni inay meron talagang sabuatan na nagaganap. Nang gabing yun tumawag ako para ipaalam na sa 1 buwan na ang uwi ko. Bakit mapapaaga yata ang pag-uwi mo? Namimiss ko na po kasi kayo, Nay. Nag-aalala din ako sa inyo ni Chong. Pwede ko po siyang makausap? Nako, Iha. Kahapon pa masama ang pakiramdam niya. Kakatulog lang niya ngayon Ganun po ba? Kawawa naman si Chong. Dapat sa edad niya, nag-e-enjoy na lang siya sa buhay, hindi yung binibigyan pa ng sakit ng ulo at problema. May gusto silang makuha sa tiyuhin mo. Alin po? Yung mga naipundar ng Chong nung binata pa siya? Yun na nga. Saan ba kumukuha ng kakapalan ng mukha ang mga taong yun? Hindi nga matatawag na legal na mag-asawa sina Tia Dolores at Chong dahil hindi naman sila kasal. At buhay ang tunay na asawa ng Chang. Alam naman nila yon. Lalo na ni Tina. Pero nagbubulag-bulagan lang talaga. Hintayin nila akong makauwi dyan. Kami ang magtutuos. Kaya nga gusto ko nang makauwi ka Patawarin ako ng Diyos pero sobra na kasi ang pang-aapi sa tiyong mo Tapos hindi pa makahingi ng tulong sa barangay dahil mas kampi sa mag-asawa. Kaya nga wala akong bilib sa barangay na yan Hindi pa tanggalin, wala namang silbi sa mga tao. Sa namumuno din kasi yan. Kung matino ba nalulutas sana ang mga problema ng bawat barangay. Kaya nga dapat wala ng barangay, ang nakikinabang lang naman sa kanila, yung mga kapamilya at mga kadikit nila. Kapag nawala ang barangay, saan nalalapit ang mga tao? Kung ako lang, sa munisipyo na lang lahat ilalapit ang mga problema. Doon itayo ang opisina ng barangay. Ikaw talagang bata ka. May galit ka pa rin talaga. Siguro naaalala mo ang ginawa sa'yo ng dati mong nobyo na kapitan, no? Hindi po ako ganun kadaling makalimot at hindi rin ako madaling magpatawad. Kaya yung dalawa na yan, makakatikim ng galit ko pag uwi ko dyan. Tama lang na sila ang umani ng galit mo. Kung makikita mo sana ang ginagawa nila, parang may mga sapi na. Konting tiis na lang po, malapit na akong umuwi. Mag-iingat po kayo ni Tiyo Natoy dyan. Lagi ka rin mag-iingat dyan, ha? Inabot din ng 2 linggo bago naayos ang gate at bakod ng paligid ng bahay ni Tiyo Natoy. Sa loob ng 2 linggong yun, hindi sila tumigil sa pangaharas sa 2 matanda. Manggugulo sila tapos tatakbo sa barangay para magreklamo na sila daw ang ginugulo ng magkapatid. Sa huli natatawa na lang si inay. Parang ang saya mo naman yata ngayon Kanina ka pa kasi tawa ng tawa dyan Para kasing may sira sa ulo ang mag-asawa. Kahit mga kapitbahay natin nagsasabi na hindi na normal ang ginagawa nila Kaya nga hanggat maaari ayoko na silang pansinin. Baka mahawa pa ako sa kanila sana lang wag na nilang sirain ang gate gaya ng dati. Subukan lang nilang gawin at sa pulis ko na sila irereklamo. Pwede ka nang tumambay dito sa labas kahit hanggang gabi. Hindi na sila makakapasok.
Oo nga. Isa yun sa namimiss ko na gawin noon eh. Mula kasi nang guluhin nila ako, maaga pa lamang nagkukulong na ako sa loob ng bahay. Ang masayang pagkukwentuhan sana ng magkapatid na tigil nang makarinig sila ng mga sunod-sunod na pagbato sa gate. May ilang bato pa ang pumasok sa loob ng bakod. Ay, hindi na ba nila tayo patatahimikin? Kahit papano hindi na sila nakakapasok dito. Kaya bato na lamang ang inihahagis nila. Paano naman kung habang nandito tayo sa labas matamaan tayo sa pambabato nila? Huwag ka mag-alala. Hindi naman siguro aabot sa atin. Malamang walang tao sa labas kaya nagawa nila tayong batuhin. Takot din naman sila kapag may nakakita sa mga ginagawa nila Mga perwisyo talaga sila. Yan yata ang papel nila sa mundong ito Ang mamerwisyo ng kapitbahay. Tayo ang paborito nilang perwisyohin dahil akala nila matatanda at mahihina na tayo. Hintayin lang nilang dumating ang anak kong si Sheila. Ano bang magagawa ni Sheila sa kanila? Malalaman mo rin kuya kapag nakauwi na ang anak ko. Kailan ba uuwi si Sheila? Mapapaaga ang pag-uwi niya. Kaya humanda ang mga yan. Dahil excited si inay sa nalalapit kong pag-uwi, panay ang linis niya. Sa bahay kasi ni Chong ako uuwi. Naipadala ko na rin ang balikbayan box na may laman na pasalubong at ilang gamit ko. Hindi naman yun nakaligtas sa matatalas ng mga mata ni Tina. Ikaw naman kasi, asawa ng nanay mo, wala kang alam sa pagkatao. Nagtatanong ka tuloy ng ganyan. Mas lalo namang wala akong alam. Hindi naman kasi kami malapit ni Tatay Natoy. Hindi ko nga alam na meron pala siyang kapatid na buhay. Baka naman dun sa matandang babae ang balikbayan box na yun. Diyan lang pinadala dahil nandyan siya. Siguro nga. Ang laki ng kahon Sigurado na ang daming laman nun. Parang nang iinggit pa dahil dyan talaga nila pinadala yung kahon. Pwede naman tayong humingi kung kay Tatay Natoy yun. Sa tingin mo kaya makakapasok ka sa loob ng gate nila? Kaya nga hindi na ako nakapagpigil ng pambatuhin sila Sana tinamaan sila sa loob. Kung tinamaan ang isa sa kanila, di sana nabalitaan na natin na sinugod sila sa ospital. Oo nga pala. Ikaw na muna bahala dito May aasikasuhin lang ako. Tungkol ba yan sa reklamo natin sa magkapatid? Oo. Ayaw na kasi makailam sa atin ng kapitan Sinisilip na daw siya ng isang konsehal na walang ginagawang aksyon sa panghaharas natin sa dalawang matanda. Sino ba yung konsehal na yun at nakikialam siya? Saka napapansin ko, lahat ng mga kapitbahay natin, laging nakabantay kung may gagawin tayong hindi maganda sa magkapatid. Huwag mong sabihin na naduduwag ka na. Hindi Gusto ko lang mag-ingat. Baka mamaya makunan tayo ng video na hinaharas yung dalawa. Baka mag-viral pa tayo. Tayo lang ang lalabas na masama. Gusto ko sumikat pero hindi sa ganung paraan. Sa bagay nga. Tsaka, habang nandyan ang kapatid ni Tatay Natoy, mahihirapan tayo na makalapit sa kanya. Kaya kailangang mawala na siya. Paano kaya? Bahala ka na mag-isip kung paano. Ay sige, alis ako. Mamaya na lang ulit. Inakala ni na inay at tiyo Natoy tumahimik na ang mag-asawa. 1 linggo na kasing hindi nang gugulo ang mga yon. Lingid sa dalawang matanda, tsumetsyempo lang ang mag-asawa kung paano na naman sila guguluhin. Nang hapon na yon kuhanan ng basura. Lumabas lang si inay para magtapon. Papasok na siya ng gate nang unahan siya ni Tina. Hoy! Hindi ka pwede pumasok dito nang walang pahintulot! Bakit hindi? Bahay ito ng nanay ko. Ikaw ang walang karapatan dito. Lumabas ka na! Bago pa kita kalad ka rin palabas! Ano? Kakalad ka rin mo ko, ha? Wala ka talagang modo Ano? Lalaban ka? Huh? Itigil mo ang pagtulak sa kapatid ko! Siya ang nauna Kakalad ka rin daw ako palabas. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Paalisin niyo na matandang to sa bahay ni nanay. Dahil kung hindi, magpapapunta ako ng mga pulis dito. Ikaw ang umalis. Wala kang karapatan dito. Anong wala? Pag-aari ito ni inay. May katibayan ka ba? Oo, hintay mo dumating si Omer at dala niya ang pruweba. Wala nga kayong parehong trabaho
Magbabayad pa kayo para makakuha ng peking dokumento? Huwag mo akong pagtawanan na matanda ka! Umalis ka na, sabi rito! Huwag mo na kaming guluhin! Kanina ka pang matanda ka, oh! Hinablot ni Tina ang buhok ni inay at saka sila nagpambuno. Dahil matanda na si inay, nagawa siyang maitumba ng babae sa lupa at saka kinubabawan. Makailang ulit din itong iniuntog ang ulo ni inay na dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Pilit naman silang pinaghihiwalay ni Tiyo Natoy. Pero isinalya lang siya ni Tina. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Maawa ka, Tina! Bitiwan mo na ang kapatid ko! Wala kang awa! Para mo na siyang ina! Huwag kang makialam dito! Sobra tong babaeng to eh! Lulumpuhin ko matandang to ng magtanda! Hayop ka! Sumpain ka, babae ka! Magbabayad ka ng mahal sa ginawa mong to! Sumasagot ka pa, ah. Babasagin kong bungo mo para tuluyan ka na mawala! Tina! Bitiwan mo na siya! Dumating na rin ang mga kapitbahay. Isang malaking lalaki ang bumuhat kay Tina palayo kay inay. Ang iba dinaluhan ng inay na wala ng ulirat at may umaagos na dugo sa ulo. Nagpresenta naman ang isa na may sariling tricycle na dadalhin na sa ospital si inay. Inalalayan naman ng isang babae si Tiyo Natoy para makasunod. Nagmagandang loob naman ng ibang naroon na isara ang bahay at gate. Sinulyapan pa nila ng masama si Tina na parang wala lang ang ginawa. Anong tinitingin-tingin nyo? Baka gusto nyo kayo naman ang isunod ko! Magsuwi na kayo tapos lang palabas! Buiset! Isinara pa talaga ang gate! Pagdating sa ospital, agad naman silang inasikaso ng doktor. Hindi naman sila iniwan ng mga kapitbahay nila. Wala pa ring malay ng mga sandaling yun si inay. Kinabukasan pa siya nagising. Nasaan ako? Nandito ko sa ospital. Salamat naman nagising ka na. Hanggang tanghali kasi itinakda ng doktor para magising ka eh. Ibig sabihin wala na sa peligro ang buhay mo. Naalala ko na. Ang walang yung babaeng yun. Wala siyang kasing sama. Demonyita nga yata siya eh. Daig pa ang may sapi. Huwag mo munang isipin si Tina. Pagpagaling ka muna. Tsaka na natin siya haharapin. Kailangan ko makausap si Sheila, kuya. Baka bigla siyang dumating habang nandito tayo sa ospital eh. Mabuti na lang pala. Kasama ang cellphone mo sa dinala dito ng mabait nating kapitbahay. Uuwi sana kasi ako eh. Pero sila na lang daw ang bahala. Binabantayan din nila ang bahay dahil lagi daw umaali-aligid si Omer na parang gustong pasukin ang bakod eh. Siguradong tayo na naman ang binaliktad nila sa barangay. Yun nga rin ang nakarating na balita sa akin. Pero wala na akong pakialam. Ikaw lang ang mahalaga sa akin ngayon. Saan bang kategorya na bibilang ang mag-asawang yun? Anong kategorya? Sa tingin ko hindi na sa kategorya ng mga baliw sila na bibilang. Nalampasan na kasi nila eh. Magaling ka na nga talaga. Nakakapagbiro ka na eh. Ay, sa totoo lang eh. Masayo ko nag-aalala. Baka kasi atakihin ka na naman eh. Natakot talaga ako. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Tina. Napaka-violente niya. Nagdasal talaga ako na sana walang masamang mangyari sa akin para mabantayan kita rito sa ospital. Awa ng Diyos, pinakinggan naman niya ako. Marami naman ang nakasaksi. Pwede na natin siyang kasuhan sa pulis. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Baka si Sheila na yan. Napangiti si inay nang makita na ako nga ang tumatawag. Pero hindi na rin niya napigilan na mapaiyak na ipinag-alala ko. Bakit po kayo umiiyak? May nangyari ba sa inyo ni Chong? Nandito ako ngayon sa ospital, anak. Ano pong ginagawa niyo dyan? Dinala ko dito ng Chong mo at ilang kapitbahay. Binugbog kasi ko ni Tina eh. Yung kapitbahay niyo? Oo, wala nang iba. Inuubos talaga nilang pasensya ko. Hindi man lang siya naawa sa inyo. Hindi rin ako maaawa sa gagawin ko sa kanila. Anak, kailan ba ang eksaktong uwi mo? Sa Makalawa, Punay. Baka nasa bahay na kami ng Chong mo noon.
Doon na lang po ako tutuloy. Ang Chong po, sinaktan din ba siya? Hindi naman. Salamat ka at walang masamang nangyari sa kanya eh. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Kung natatagalan ako sa pag-uwi. Wala yun, anak. Ang importante naman sigurado ka nang uuwi. Kung alam niyo lang ang nararamdaman ko, kulang na lang talaga hilahin ko ng mga araw. Hindi na nga ako makatulog dahil excited na ako na makasama na ulit kayo. Tapos mababalitaan ko na. Mabuti nga hindi ako napatay ng babaeng yun Basta anak, hihintayin ka namin, ha? Opo, Nay. Magpahinga na po muna kayo. 2 araw pa bago pinayagan si inay na makalabas ng ospital. Kahit kumikirot pa rin ang ulo at mga pasa sa katawan, makikitang masigla na si inay dahil sa pagdating ko. Panay din ang awat sa kanya ni Chong dahil gusto na agad maglinis ng bahay. Ang tigas talaga ng ulo mo Sinabi nang huwag ka nang kumilos baka mabinat ka pa. Ako nang bahala rito. Darating na kasi bukas si Sheila Mas lalo yung magagalit kapag nalaban niya naglinis ka pa pag uwi mo rito sa bahay. Makinig ka na lamang sa akin. Huwag ka na magalit, uupo na lang ako. Mabuti naman. Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain? Mamaya na lang, sabay na lang tayong kumain. Iinom ka pa kasi ng gamot Pwede naman yung mamaya Alam na kaya ng mag-asawa na nakauwi na tayo? Malamang. Matalas ang pangamoy ng mga yun Bilang na ang mga maliligayang sandali nila. Dahil na naman sa pagdating ni Sheila. Nahihiwaga na talaga ako sa iyo Ano bang gagawin ni Sheila sa kanila? Igaganti tayo ni Sheila sa kapihan na ginawa sa atin ng mag-asawang yon. Mas matindi pa ang dadanasin nilang pagdurusa sa gagawin sa kanila ng anak ko. Teka lang, Elvie. Huwag mong sabihin na si Sheila ang nagmana ng kaalaman sa kulam ng inang natin. Siya ga, kuya. Buong puso yung tinanggap ni Sheila. Pero alam mo namang masamang gawain yun. Galing yun sa demonyo. Nagiging masama lamang ang kulam kung gagamitin sa masamang paraan. Di ba masama na gamitin ang kaalaman sa kulam ni Sheila para makagandi siya mag-asawa? Kuya, wala nang tatalo sa kasamaan ng mag-asawang yon. Kailangan silang maparusahan sa ginawa nila sa atin at sa ibang tao. Kaya lamang hindi tama ang gumante. Kasalanan yun. Pigilan mong anak mo sa balak niya. Hindi ko gagawin yon. At natitiyak ko sa'yo na hindi rin susunod sa'yo ang anak ko. Patigas din ang ulo nun Elvie, makinig ka nga sa akin. Magpapahinga na lang muna ako sa kwarto ha. Tawagin mo na lang ako kapag kakain na. Walang nagawa si Tiyo Natoy kundi ang mapailing na lang. Habang nakasunod ang tingin sa aking ina. Samantala nalaman na ng mag-asawa na nakauwi na sina Inay at Chong. Nakita kasi ni Tina ang tricycle na nagatid sa kanila. Mabuti hindi natuluyan ng matandang yun, kundi lagot tayo. Nagdilim na kasi yung paningin ko nung araw na yun Hindi na ako nakapagpigil. Sumobra ka na nga talaga sa ginawa mo. Kung natuluyan yun, buong barangay makakalaban natin. Magsasampa kaya sila ng kaso? Hindi ko alam. Ang importante naman, naunahan na natin sila sa pagpapablatter. At saka kung sakali nakasuhan tayo, hihingi tayo ng tulong sa ninong kong pulis. Akala nila makakaisa na sila ha? Sa ngayon, kailangan muna natin magpalamig. Makakalimutan din naman ng mga tao ang ginawa natin Oo nga. Tsaka malay mo, dahil sa ginawa ko sa matandang babae na yun, matakot at umalis na. Isama na sana niya si Tandang Natoy para sa atin ang bahay na yun. Oo nga pala, meron ka na bang dokumento na nagpapatunay na kay Inay ang bahay na yun? Wala pa Ang laki kasi ng hinihingi sa akin. Buti sana kung nasa atin pa ang ATM nung matanda. Komportable na sana tayo ngayon. Wala tayong magagawa. Ipinabalik sa kanya ang ATM niya sa barangay noon. Mabuti na lang, marami na tayong nakuhang pera sa kanya. Kaya lang, kailangan natin ng peking papeles. Sabi pala ng dalawang yun, may katibayan sila na kay Tatay Natoy ang bahay na yun. Ibig sabihin, tama talagang hinala ko. Itinago lang niya kung saan. Kaya hindi mo mahanap nun Kahit kulang na lang, baliktarin ko yung bahay niya.
Hintay na lang kaya natin na mamatay si Tatay Natoy. Wala naman siyang ibang pamamanahan kundi ako, di ba? Dahil wala naman siyang ibang anak. Tanga ka rin no? Hindi ka nag-iisip? Hindi ka naman niya kaano-ano. Sana inampung ka niya noon para isunod ka sa apelyido niya. Sigurado na maghahabol ang kapatid at mga pamangkin niya. Dapat kasi napilit na natin siya noong pang pumirma eh. Kita mong inatake na noon kaya hindi nakapirma. Tsaka kahit anong pananakot natin, hindi pumipirma eh. Mabuti pa, bili mo na lang ako ng beer at pulutan. Gusto kong mag-relax muna. Kinabukasan, dumiretso na ako sa bahay ni na Tiyo Natoy. Masayang sinalubong ako ni Inay. Niyakap ko naman sila ni Chong na mahigpit. Nawala naman ang ngiti ko sa labi na makita ko ang itsura ni Inay. May mga pasapa kasi siya sa muka. Parang biglang dinurog ang puso ko. Hindi ka ba nahirapang tuntunin tong bahay? Hindi naman, Chong. Parang ang laki ng itinanda nyo nung huli ko kayong makita. Matanda na naman talaga ako eh. Konting panahon na lang ang itatagal ko sa mundong ito. Huwag nga po kayong magsalita ng ganyan. Alalahanin nyo, magkikita pa kayo ng anak ninyo sa dati nyong nobya. Parang nawawalan na ako ng pag-asa na makikita ko pa siya eh. May kausap na po akong kaibigan ko. Tutulungan niya po tayo. Ibinigay ko na po yung pangalan ng dati nyong nobya at address kung saan sila dating nakatira. Sana nga Iha makita na natin siya. O ayan kuya, tutulungan na tayo ng anak ko. Huwag ka na masyadong nag-iisip. Madalas ko kasing makitang tulala ang tiyong mo eh. Sabi ko masama ang laging nag-iisip. Tama si Inay, Chong. Relax lang po kayo. Sige, hindi na ako mag-iisip masyado ngayon. Halina muna kayo. Nakahanda na ang hapag. Alam ko anak, gutom ka na. Puro paborito mong in-order ko. Mukha pong masarap ang lahat. Kumain na po tayo. Bigla ako nagutom eh. Napansin daw ni Inay tuwing nakakagawa ng malaking kasalanan ng mag-asawa. Nananahimik ang mga yun ng 1 linggo sa bahay nila. Nasa labas kami nun ng bahay at tinitingnan ang bakod na pinagawa ko. Dapat pala Nay, pinataasan pa natin ang bakod. Yun nga sana ang gusto ko, kaya lang hindi naman sa akin to. Ayaw pa nga pabakuran ng tiyong mo, hindi ba? Nay, talaga po bang naubos na ang pera ni Chong? Oo, ipinakita niya sa akin ang laman ng bank account niya. Hinawakan daw kasi ang ATM niya nung mag-asawa. Wala din siyang cellphone noon kaya hindi makatawag sa akin. Mabuti na lang may mabait na kapitbahay na tumulong nun sa tiyong mo. At inilapit nga ang problema niya sa barangay. Ibang klase rin talaga ang kasamaan nila. Wala na akong masabi. Pati ipon ng matanda para sana maging maganda ang buhay, ninakaw pa nila. Ano ba ang plano mo, Iha? Gaganti po ako at walang makakapigil sa akin. Ang Tiyo Natoy mo kasi tutol sa plano mo eh. Wala na po siyang magagawa pa. Buo na ang pasya ko. Nakahanda na rin ang lahat. Ang kailangan ko na lang, makita ang mag-asawa. Isagawa mo na lang kaya kapag nakita na ang nawawalang anak ng tiyong mo. Kapag pinuntahan niya yon, di wala siya rito sa bahay. Malaya ka na magagawa ang gusto mo. Ayos sana po yan, pero paano kung matagalan pang paghahanap sa anak ni Chong? Sa bagay nga. Kating-kati na rin ako na maiganti kayo sa ginawa ni Tina sa inyo. Siguradong kapag nalaman na may ibang tao dito, susugod yun. Mabuti, para makaharap ko na siya. Nang sumunod na araw, sinadya kong iwang bukas ang gate. At malaki rin ang pagkakaawang nito. Nasa bakuran ako at inaalisan ang mga tuyong dahon ng mga halaman ni Tiyo Natoy. Wala din ng Inay at Chong ng araw na yun. Pumunta sila sa doktor para magpa-check up ang tiyuhin ko. Kahit nakatalikod ako, naramdaman kong may pumasok. Sino ka? Ikaw ang sino? Ikaw ang basta nalang pumapasok ng walang permiso eh. Bukas kasi ang gate. At isa pa, pag-aari ito ng inay ko kaya malaya akong nakakapasok dito. Inangkin mo na naman ang hindi iyo. Ano? Nasaan ba mga tao dito? Umalis ang Inay at Chong. Ako lang ang naiwan dito. Anak ka ni Aling Elvie? Oo. Kauuwi ko lang galing ibang bansa.
Isa akong OFW. Ikaw yung nambubog sa nanay ko kaya siya na ospital, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala nga kaming nabalitaan na na-ospital siya eh. Napakasinungaling mo talaga. Dapat sa'yo may award eh. Dahan-dahan kasi pananalita mo ha. Kung totoo yan, di sana inireklamo na ako ng nanay mo. Bakit malaya pa rin ako? Dahil may iba akong plano. Mas matindi pa kung makukulong ka. Ano ang ibig mong sabihin? Malalaman mo rin sa mga susunod na araw. Mabuti naman na nandito ka. Umalis na kayo sa bahay na ito at isama mo ng inay mo. Kami kasi ang may karapatan dito. Hintayin mo ako dito. Meron lang akong kukunin sa loob. Iniwan ko sandali si Tina sa labas. Pagbalik ko, parente na siyang nakaupo sa may terrace. Inabot ko naman sa kanya ang mga dokumento. Habang binabasa niya yun, nag-iiba ang ekspresyon ng mukha niya. Siguro naman, alam niyo na kung saan kayo lulugar ng asawa mo. Kahit hindi ako tunay na anak ni Tatay Natoy, itinuring niya akong anak dahil kay nanay. Yun na nga eh. Pero ikaw, hindi mo siya itinuring na ama. Imbis na magpasalamat kayo dahil binigyan kayo ng sariling bahay, ito pa ang igaganti mo sa kanya. Kailangan kong makausap si Tatay Natoy. Hindi mo na siya makakausap. Mula ngayon, ako na lang ang kakausapin ninyo. Bakit ba? Sino ka ba para pagbawalan ako, ha? Abogado ka ba nila? Hindi. Pero ako ang gaganti sa mga dinanas nilang kaapihan sa inyong mag-asawa. Patawa ka naman. Yung mga taga rito nga walang nagawa, ikaw pa kaya? Mabuti pa, bumalik ka na lang sa ibang bansa kung saan ka nang galing. Maglinis ka na lang ng CR. Di ba? Yun naman ang trabaho ninyo. At least kumikita ng marangal. Ikaw, anong ginagawa ninyo? Mamerwisyo ng kapitbahay? Yun ang ipinagyayabang mo, ha? Hindi kami perwisyo. Kaya pala. Binabalaan kita. Umalis na kayo ng nanay mo dito. Ako nang bahala kay Tatay Natoy. Nangako ko kay inay na ako mag-aalaga sa kanya kaya umalis na kayo. Ginugulo niyo lang ang pananahimik namin dito. Nang makaalis si Tina, tsaka ko lang sinara ang gate. Wala siyang kamalay-malay na nakakuha na ako ng ilang hibla ng buhok niya. Isang imbing ngiti ang sumilay sa akin bago ko kinuha ang garapon. At saka ko inilagay doon ang buhok niya. Nagpupuyos naman ang kalooban niya na nagsumbong sa asawa. Ano ba yan? Baka sa susunod, bungoan ka na ni Tandang Natoy ang nasa bahay niya. Hindi tayo nakasisiguro. Sira na ang plano natin ito. Malamang wala na tayong makukuha. Wala na talaga dahil kompleto ang babae niyo sa dokumento. Parang gusto kong magwala kanina. Sisirain ko na lang ang bawat araw nila. Gagawin kong impyerno ang pagtira nila dyan. Baka nakakalimutan mo. May warning na tayo sa barangay. Lahat ng kapitbahay natin na kampi sa magkapatid, inireklamo na rin tayo. Wala akong pakialam sa kanila. Basta gagawin ko ang gusto ko. Yung babae kanina, parang may kakaiba sa kanya eh. Anong kakaiba? Hindi ko maipaliwanag eh. Alam ko na meron siyang masamang plano sa atin. May pinag-aralan siguro yun, kaya iba magsalita at kumilos. Huwag mo sabihin naiinggit ka na naman. Bakit naman ako maiinggit sa kanya? Bilib na bilib ka kasi sa kanya eh. Hindi ah! Kakausapin ko si Ninong. Baka meron siyang kilala na pwedeng manakot sa tatlong yun. Papasukin mo ang bahay nila kahit may tao? Hindi ako kasama. Yun lang hihiramin ko mga tao kay Ninong. Parang nakikinikinita ako na mga takot sa mukha nila. Ewan ko. Hindi maganda ang kutob ko sa gagawin mo. Huwag mo nilang kaya ituloy. Para malaman natin kung gaano katapang ang pamangkin ni Tandang Natoy. Labas ako dyan. Bahala ka sa plano mo. Bakit parang nag-iba ka yata ngayon? Hindi nga kasi maganda ang kutob ko sa babaeng yun. Nag-iinarte ka lang. Diyan ka na nga. Magsasaing lang ako. Habang hinuhugasan ng bigas, biglang natigilan si Tina. Pinagmasdan niyang maigi ang mga butil. Dahil nagtataka siya bakit parang may gumagalaw. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita na puro uod yun.
Isang malakas na tili ang pinakawalan niya. Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Yung kaldero puno ng uod! Hindi pala. Yung mga butil lagi mga uod. Ha? Hindi kita maintindihan. Tingnan mo na lang kasi. Kahit si Omer natakot sa nakita, bahagya pa siyang napaatras at nagtayuan pa ang mga balahibo sa buong katawan. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Bigas naman ang nasa lagayan natin eh. Imposible naman na pareho tayong namamalikmata lang. Totoo ang mga nakita natin. Mahirap lang talaga ipaliwanag. Huwag na muna tayong kumain ng kanin. Para kasing babaliktad ang sikmura ako eh. Nawala na rin ako ng gana eh. Matutulog na lang ako. Naging palaisipan man sa mag-asawa na saksihan. Kahit gusto man nilang masagot ang kanilang mga katanungan, mas pinili pa rin nila na manahimik na lang. Natuloy din ang masamang balak ni Omer sa amin. 3 kalalakihan ng tahimik at maingat na pumasok sa loob ng bakuran. Pero bago pa man sila makapasok sa loob ng bahay, sinalubong na sila ng mga baging na naging mga sawa. Kinabukasan galit na tinawagan ng ninong niya si Omer at sinabi ang nangyari. Bakit ganyan ang mukha mo? O anong sabi ng ninong mo? Hindi ko kasi maintindihan ang sinasabi niya. Yun daw 3 taong inutusan niya nasa ospital at nagpapagamot. Tad-tad daw ng kagat ng sawa. Ha? Saan sila nakagat? Nang pasukin daw nila ang bahay ng kapitbahay natin, yun daw kagad ang sumalubong sa kanila. Paano magkakasawa sa bakuran ng kapitbahay natin? Malinis naman yung pumasok ako. Baka naman sa ibang bahay sila pumasok. Hindi ko alam eh. Ang isa daw, balian tadyang dahil pinuluputan pa. Galit na galit sa akin si Ninong. Wag na daw akong hihingi ng tulong sa kanya. Ibig sabihin, kahit anong pabor hindi na pwede. Ganun na nga. Wala na pala akong aasahan kundi sarili ko na lang. Sinabihan na kasi kita na hindi maganda ang kutob ko sa balak mo. Hindi ka nakinig. Tinuloy mo pa talaga. Tingnan mo nangyari. Sisilipin ko nga ang bakura nila ngayon. Sasama ka ba? Ayoko. Ikaw na lang para makita mo rin yung babae. Inaasahan ko nang darating si Omer kaya hindi ko isinara ang gate. Nakaupo lang ako noon dahil katatapos ko lang na magwalis. Gaya ni Tina, tuloy-tuloy pumasok ang lalaki habang iniikot ang paningin sa paligid. Pareho talaga kayo ni Tina. Basta na lang pumapasok sa bakura ng iba nang hindi nagpapaalam. Bukas naman kaya tumuloy na ako. O di kilala mo na ako. Oo naman. Sabihin mo na ang sadya mo at meron pa kasi akong gagawin. Nasaan ang 2 matanda? Wala sila, may pinuntahan. Nung manggaling din dito si Tina, wala sila at bukas din yung gate. Kung may sadya ka sa kanila, sa akin mo na lang sabihin. May nangyari bang kakaiba dito kagabi? Gaya ng ano? Kasi kagabi parang may narinig kaming ingay, parang nanggagaling dito. Mahimbing ang tulog namin kagabi. Wala ko narinig na kahit ano. Sana nagising si Tiyo Natoy. Mababaw lang kasi ang tulog ni Chong. Ganun ba? Subukan mo rin na magtanong sa mga kapitbahay, baka sila meron narinig. Kami kasi mahimbing na natutulog sa gabi. Hindi na kailangan. Salamat na lang. Malinis na tong bakura nyo Hindi na kasi kayang maglinis ng Chong kaya ako na lang. Bala ko rin maglagay ng ibang pananim kaya nilinis ko. Ibig mong sabihin, balak mo magtagal dito? Baka dito na kami tumira ng inay para may makasama ang Chong. Sige. Aalis na ako. Sandali, bakit dumudugo yata ang ilong mo? Oo nga no. Hetong panyo ko. Salamat. Bakit parang nahihilo ako? Baka may sakit ka na, hindi mo lang alam. Wala akong sakit. Ito na ang panyo mo. Aalis na ako. Sige, magsaya na kayo ng asawa mo at nalalapit ng pagdurusa ninyo. Nakakaramdam pa rin ng pagkahilo si Omer pagdating sa kanila. Sumandal muna siya sa upuan at pinikit ang mga mata.
Nagtataka namang nilapitan siya ni Tina. Ayos ka lang? Bigla kasi ako nahilo habang pauwi. Nagkaharap ba kayo ng babae? Oo, gusto ko nga ring makausap ang dalawang matanda pero wala sila dun. Nabanggit nga niya na siya ang haharap sa atin at hindi na yung dalawa. Baka naman wala na yung dalawang matanda doon. Saan naman sila pupunta? Hindi ko rin alam Baka nagkataon lang na wala sila kada punta natin. Ano nga pala masasabi mo sa babaeng yun? Wala namang kakaiba sa kanya gaya ng sinabi mo. Masamang balita nga pala. Diyan natitira mag-ina para daw may makasama si Tandang Natoy. Masamang balita nga yan. At wala na tayong magagawa pa. Pwede mo bang hilutin ang ulo ko? Sumasakit Napansin ko nga namumutla ka Tigilin mo nga muna ang pag-inom ng alak baka dahil dun magkasakit ka na. Hindi na nga muna. Sa ilang taong paghahanap ni Tiyo Natoy sa kanyang nawawalang anak, sa wakas nahanap na rin niya ang kinaroroonan nito. Gaya ng tiyuhin ko, matagal na rin pala siyang hinahanap. Mula nang mamatay ang ina ng kanyang anak. Sa wakas nahanap ko na rin ang anak ko. Salamat sa iyo, Iha, at sa kaibigan mo. Masaya po ako para sa inyo, Chong. Sa wakas magkikita na rin po kayo. Ay, sa wakas dininig na rin ang matagal mo nang hinihiling. Balita ko po may kaya sa buhay ang anak ninyo. Gusto po niya na makasama kayo ng matagal. Ipapasundo na daw po kayo bukas. Hindi niyo ba ako sasamahan? Alam po namin na marami kayong kailangan pag-usapan ng anak ninyo. Magiging abala lang po kami. Pwede naman po na sa susunod na lang namin siya makilala. Oo nga, kuya. Dapat po siguro mag-celebrate tayo ngayong gabi. Sa labas po tayo kumain. Ay, gusto ko yan. Baka matagalan pa ulit bago natin makasabay ulit sa pagkain si kuya Baka kasi hilingin ng anak mo na doon ka na tumira. Ito pa rin ang bahay ko, kaya dito pa rin ako uuwi. Habang wala po kayo, kami ni nanay munang bahala sa bahay ninyo at sa kapitbahay ninyo. Iha, merong sinabi ang nanay mo. Ikaw pala nagmana ng kaalaman sa kulam ng inang namin. Nakikiusap ako sa iyo. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Chong, hindi po dapat masira ang pagkikita ninyo ng anak nyo. Yun lang po muna ang isipin ninyo. Para nakitang anak, kaya nag-aalala ako sa iyo. Sige po, para hindi na kayo mag-alala, hindi ko na po itutuloy. Salamat, Iha. Alam ko naman na mabuti ang kalooban mo. Sinabi ko lang yun para hindi na mag-alala ang tiyuhin ko. Sadya talaga mabuti ang puso niya. Mabilis siyang magalit pero mabilis din magpatawad. Lingid sa kanila, sinimulan ko na ang sumpa ko sa dalawa. Hindi magtatagal, dahan-dahan na nilang mararamdaman yun. Nang gabing yun sa labas kami naghapunan. Kinabukasan, maaga namang gumayak si Tiyo Natoy. Dahil maaga pa lang dumating na ang kanyang sundo. Kita sa kanyang mukha ang excitement na makita ang anak. Saan pupunta si Tatay Natoy? Sino ang sumundo sa kanya? Ah, ikaw pala, Tina. Pakikipagkita kasi si Kuya sa anak niya. Ano? May anak si Tatay? Niloloko niyo ba ako? Totoo, may anak si Kuya Natoy sa dati niyang nobya na hindi pa niya nakikita. Alam ba ito ng inay? Sinabi ni Kuya bago mamatay ang nanay mo. Kaya siguro ayaw niyang pumayag na sa akin ipamana ang bahay na to. Meron pala siyang pinaglalaanan. Ngayong alam mo na, siguro titigil na kayo ng asawa mo sa panggugulo. Niloko ninyo kami. Umpisa pa lang alam niyo na ang lahat. Wala kang karapatan na sumama ang loob. Hindi ka naman talaga kapamilya. Pero siyang nakagisnan kong ama. Maswerte ka na siyang nakagisnan mong ama. Mabait talaga si Chong. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Kaya masakit sa akin ang ginawa ninyo sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hanggang ngayon, itinatanggi mo pa rin talaga. Umalis ka na at huwag nang babalik dito. Sandali! Huwag niyo muna isara ang gate! Kahit kinalampag pa ni Tina ang gate, hindi na namin siya pinagbuksan.
Kumuha pa ang babae ng bato at saka pinagbabato ang gate. Mapapagod din po siya sa ginagawa niya. Imbes na pagsisihan ng mga ginawa nila, itinanggi pa. Hintayin nilang matindi kong ganti sa kanila. Akala ko hindi mo na itutuloy gaya ng sinabi mo sa tiyuhin mo eh. Sinabi ko lang po yun kay Chong. Mabuti naman kung ganon. Mas gusto ko rin na ituloy mo. Sabi ko nga po noon, buo na ang pasya ko. Walang sino man o ano paman ang magpapabago. Dahil sa nalaman lalong tumindi ang galit ng mag-asawa. Ang nasa isip lang nila nun makaganti sa amin. Araw-araw sila nagtatapon ng basura sa tapat ng gate. Minsan naman hinahagis nila sa loob ng bakuran. Nagpapakalat pa nga sila ng maling balita. May mga pagkakataon pa na pinupuntahan kami ng barangay tanod para ipaalam na may reklamo sa amin ng mag-asawa. Gaya ng ginagawa nila noon, hindi rin kami sumisipot ni Inay. Kung kailan tayo ang humaharap, sila namang hindi sumisipot. Baka natatakot sila. Wala naman sa itsura ng Sheila ang natatakot eh. Nakikipagtitigan pa nga siya sa akin kapag dumaraan ako sa tapat ng gate. Ituloy lang natin ang ginagawa natin hanggang umalis sila. Ano ba yan? Wala ka nang ginawa kundi magkamot. Sa Makati, Kahit nasa loob tayo ng barangay hall, kamot ka ng kamot. Pinagtitinginan tuloy tayo. Nakakahiya. wala akong pakialam sa kanila, no? Ay, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Paulit-ulit na lang ang ginagawa natin eh. Ibahin naman natin. Wala na akong maisip eh. Kung makakapasok sana tayo sa loob, mas maganda sana. Ha? Oh, sandali lang. May kumakatok sa may pinto. Titignan ko lang kung sino. Pagbukas ng pinto, wala namang nakita si Tina sa labas. Ang naroon dalawang manikang lalaki at babae. Kinuha niya yon at dinala kay Omer. Oh, sino yung kumatok? Walang tao sa labas eh. Itong mga manika lang na itong nakita ko sa labas. Alangan naman ng mga yan ang kumatok. Hindi ko naman sinasabi ng mga itong kumatok, no? Baka mga bata't iniwan sa harap ng pinto. Anong gagawin mo dyan? Dito na lang muna. Baka balikan ng mga bata eh. Para malaman ko rin kung sino nang mapagsabihan ko rin. Ang pangit naman ng mga yan. Halatang luma na. Oo nga eh. Kapag wala pa rin kumuha, itatapon ko na lang sa basurahan. Mga kabataan talaga ngayon. Puro kalokohan ng alam. Nawala na rin sa isip ni Tina ang tungkol sa mga manika. Tuwing mag-isa siya sa bahay, pakiramdam niya laging merong nagmamasid sa kanya. May mga pagkakataon din na nakakarinig siya ng mga yabag ng paa. O di kaya tawa ng mga bata. Dahil sa nararamdamang takot, sinabi niya yun sa asawa. Guni-guni mo lang yan. Ang tagal na nating nakatira dito. Ngayon ka pa ba matatakot? Sigurado ako sa nararamdaman ko, Omer. May iba tayong kasama sa bahay na to. Bakit ngayon lang nga? Sige nga, ipaliwanag mo. Hindi ko rin alam. Teka, yung mga manika. Huwag mong sabihin na nandito pa sa bahay ang mga yun. Nawala na nga sa isip ko eh. Wala naman na kasing kumukuha. Omer, kinuha mo ba ang mga manika dito? Hindi ah. Hindi ko nga alam na hindi mo pa pala tinatapon eh. Nawawala kasi doon sa pinaglalagyan ko. Baka nilipat mo sa ibang lugar o di kaya naitapo mo na. Nakalimutan mo lang. Hindi naman ako ulyanin na katulad mo, no? Sigurado ako na nandito pa sa bahay ang mga yon. Tulungan mo na nga lang akong hanapin. Napapagod ako eh. Sige na, Omer. Pakiramdam ko may kinalaman ng mga manika na yun sa nangyayari dito sa bahay eh. Pati mga manika pinagdidiskitahan mong gumagawa ng kababalaghan. Sigurado ako na hindi ko pa yun na itatapon. Nasaan na kaya mga yun? Kung gumagawa nga ng kababalaghan ng mga yon, hintayin mo na lang na magpakita ulit. Buwisit talaga! Nananakot ka pa eh! Joke lang! Masyado ka kasing seryoso eh. Oh, ayan. Natulala ka na dyan. Bigla ko kasi naalala yung mga kakaibang pangyayari sa atin eh. Mula lang naman nang dumating si Sheila. Hindi kaya siya ang may gawa ng lahat ng ito?
Ordinaryo lang naman ang tingin ko sa kanya. Lalo lang akong kinukutuban ng hindi maganda. Ay naku, mabuti pa magpahinga ka na lang muna sa kwarto. Tingin ko pagod lang yan. Ako nang bahala maghanap sa mga manika mo. Mabuti pa nga. Nahihilo na rin kasi ako eh. Doon na muna ako sa kwarto. Nang makita ni Omer na pumasok na sa kwarto ang asawa, bumalik siya sa pagkakaupo. At kinuha ang cellphone at saka tinuloy ang ginagawa. Ilang sandali lang nakarinig siya ng mga yabag sa likuran niya. Papunta sa kusina. Pabalik-balik yun na parang tumatakbo. Akala ko ba matutulog ka? Bakit palakad-lakad ka dyan? Walang tugon na narinig si Omer. Pero patuloy ang mga mabibilis na yabag. Dahil naaabala sa ginagawa, tumigil muna siya at pumunta sa kusina. Pero wala naman dun ang asawa. Nang silipin niya sa kwarto, nakahiga ito at nakapikit ang mga mata. Totoo nga yata ang sinasabi ni Tina tungkol sa mga manika na yon. May mga gabi na sabay na nilang naririnig ang mga yabag at takbuhan sa loob ng bahay. Maging ang mga tawanan na nagmumula sa mga manika. Ilang gabi rin silang pinupuyat ng mga kababalaghan. Hanggang isang umaga bigla na lang nagpakita ang mga manika sa sofa. Sa galit ni Omer, inihagis niya sa saigang isang manika. Kasabay ng malakas na sigaw ni Tina. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang humiga dyan sa sahig? Hindi ko maigalaw ang buo kong katawan eh. Pakiramdam ko hinagis ako. Ha? Yung manika lang naman ang hinagis ko. Hindi ko alam, basta ang sakit. Teka, kukunin ko ang manika. Pipisilin ko yung braso. Aray! Ang braso ko! Namula nga ang braso mo. Ibig sabihin, ikaw ang manika na to. Kung ano ang mangyayari sa manika, ganun din sa atin. Sino kaya ang may gawa nito? Anong binabalak niya? Dadaling ko to sa simbahan. Hintayin mo na lang ako rito. Iniwan ni Omer ang asawa sa sofa at saka umalis. Malapit lang naman ang simbahan sa kanila. Ngunit pagpasok pa lang nakaramdam na ng matinding pagkapaso si Omer. Bigla kasing lumiyab ang mga manika. Agad niyang pinatay ang apoy. Kung masusunog ang mga manika, ganun din kami ni Tina. Oo nga pala, ang asawa ko. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Sa pagmamadaling umuwi ni Omer sa kanila, hindi na niya ako napansin na nakatayo sa may gate. Pagdating sa kanila, naabutan niyang umiiyak ang asawa. Habang sunog ang kalahating muka at braso. Ano nangyari? Hindi ko pwedeng dalhin ang mga ito sa loob ng simbahan. Dahil kapag nasunog ang mga manika, pati tayo masusunog. Ayoko pa mamatay. Hindi tayo mamamatay. Kung si Sheila nga nasa likod nito, kakausapin natin siya at aalamin kung ano ba ang kailangan niya. Siguro ang gusto niya, tigilan na natin ang ginagawa natin panggugulo sa kanila. Sundin na lang natin ang gusto nila. Baka ito lang ang paraan para mawala ang sumpa sa atin. Hindi tayo nakakasiguro na uubra nga yan. Yang pride bomb papatay sa atin eh. Kung ayaw mo magpakumbaba, ako kaya ko para lang mabuhay pa ako. Paano kung ang kondisyon ng babaeng yun ang umalis tayo sa bahay na ito? Di umalis. Hindi na rin ako makakatagal sa bahay na to. Aalamin ko sa internet ang nangyayari sa atin. Baka doon masagot ang mga katanungan natin. Hindi makapaniwala si Omer sa natuklasan niya. Naupo siya sa tabi ng asawa at sinabi ang kanyang nalaman. Tuluyan na rin itong napaiyak. Kinukulam tayo? Oo, isang mabagsik na uri ng kulam ang nararanasan natin. Tanging ang pagpapatawad lamang ng taong gumawa nito ang makakapag-alis ng sumpa. Totoo pala talaga ang kulam. Akala ko, gawa-gawa lang yun o kwento lang ng mga matatanda nung araw. Hindi rin tayo mapapagaling ng doktor dahil wala naman tayong karamdaman.
Mga manika ang ginamit para kulamin tayo. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Puntahan na natin si Sheila at ang nanay niya. Alisin mo na yung galit sa puso mo. Malalaman niya kapag hindi bukal sa loob mo ang paghingi ng kapatawaran. Oo, tama ka. Kailangan ko nang tanggapin ang mga pagkakamaling nagawa ko. Lalo na kay Tatay Natoy. Naiintindihan naman kita kung bakit ganyan ang pag-uugali mo. Hindi mo naranasan na mahalin ang sariling pamilya. Huwag ka mag-alala. Nandito ako at habang buhay kita mamahalin. Salamat, Tina. Sabay nating lulutasin ang problema natin. Nang araw na yun, inaasahan ko na ang pagpunta ng dalawa. Kahit papano nakaramdam ako ng awa sa kanila. Pero hindi ko yun pinahalata. Nakikita ko naman ang labis nilang pagsisisi. Alam namin na ikaw ang nasa likod na nangyayari sa amin. Huwag kang mag-alala. Wala kaming pinagsabihan at ililihim namin ang sekreto mo. Hindi ko na iisa-isahin ang mga nagawa naming kasalanan. Sa totoo lang, nahihiya ako dahil sa mga nagawa ko. Alam kong hindi sapat ang paghingi lang ng kapatawaran. Pero hihingi pa rin ako ng buong pusong kapatawaran sa iyo, sa nanay mo at kay Tatay Natoy. Hindi man ngayon. Sana balang araw mapatawad niyo kami ng asawa ko. Bigyan mo pa sana kami ng pangalawa pang pagkakataon na maipakita na handa kami magbago. Balak na rin namin magpakalayo-layo para hindi na maalala ng mga taong ginawa namin mga kasalanan. Nakikita ko naman na taos-puso kayo nagsisisi. Sino ba naman ako para hindi kayo patawarin? Tao lang din ako gaya nyo na nagkakasala din. Ginawa mo lang ito dahil na rin sa kasamaan. Gusto ko rin magpasalamat dahil kung hindi mo ito ginawa, malamang hanggang pagtanda, hindi namin maiisip na magbago. Babawiin ko na ang sumpa kapalit ng pagbabago ninyo at pagtago ng aking sikreto. Makakaasa ka. Dadalhin namin hanggang kamatayan ang sikreto mo. Binawi ko na rin ang sumpa ko sa mag-asawa. Nalaman rin namin na umalis na sa lugar ang dalawa at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Ipinagdasal ko pa rin na sana mahanap nila ang kaligayahan at katahimikan sa pupuntahan nila. Sigurado na magugulat ang tiyo Natoy mo kapag umuwi na siya rito. Matatagalan pa po siguro siya makakauwi, lalo't may apo na pala siya. Nawili na siya doon eh. Sa wakas naging masaya na ulit ang kapatid ko. Tahimik na rin ang lugar na ito. Pinahanga mo ko, anak. Hindi ka pa rin nagpadala sa galit mo. Lahat naman po ng tao may karapatan sa pangalawang pagkakataon, lalo't nagsisisi naman sila. Tama ka. Sigurado na maraming natutunan ng mag-asawa sa nangyari sa kanila. Ako din po, Nay, meron ding natutunan. Lagi pa rin natin piliin ang maging mabuti sa kapwa. Huwag padadaig sa bugso ng galit dahil madalas laging mali ang nagagawa nating desisyon. Hindi ko na rin ginamit muli ang kaalaman ko sa kulam. Ibinaon ko na yun sa limot. Tuwing meron nagkakasala sa akin, idinadaan ko na lang sa dasal. Alam ko kasing mas mabisa yung sandata. Mas mapapalapit din ako sa Panginoon dahil sa aking pananampalataya. Wakas,